News 5 exclusive. Biglang sumulpot mula sa eskinita ang dalawang lalaking yan. Ang isa sa kanila, armado ng patalim at nanaksak. Ang sinaksak na biktima, nakapaglakad pa bago matumba. Sandali siyang nakabangon pero muling bumagsak. Ang ugat ng pananaksak, abangan. Pilipinas sa 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Atong ang eksklusibong nakausap ng News 5, ididemanda raw ng pangingikil si alias Totoy kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. Kwelta naman ni alias Totoy, siya ang sinusuhulan ng ₱250 milyong ni Atong Ang. At Yorme laban sa kamote, mga pasaway sa kalsada hindi rin pinalagpas ni Manila Mayor Isko Moreno. Ididemanda ng negosyanteng si Atong Ang whistleblower na si alias Totoy. Kinikikilan daw siya ni alias Totoy para wag siyang idawit sa kaso ng missing sa Bungeros. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim, exclusive. Cheryl, ano ba ang isasampang reklamo ni Atong Ang laban kay alias Totoy? Jiggy, kausap ko nga sa pamamagitan ng text ang negosyanteng si Atong Ang. Bukas daw sila magsasampa ng reklamo laban kay alias Totoy. At kabilang nga sa mga ihahain niya ay extortion, attempted robbery at attempted homicide. Hunyo nang isiwalat ni alias Totoy na makapangyarihang tao raw ang nasa likod nga ng pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Nagsilbi kasi siyang security guard. Hinapon na ang bangkay ng mga sabungero sa Taal Lake. Jiggy, kausap ko kanina si Attorney Lorna Kapunan. Siya ang tatayong abogado ni Atong Ang. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, sinubukan ni alias Totoy daw na mangikil ng ₱300 million Atong Ang para hindi na ito kaso. Narito ang pahayag ni Attorney Kapunan. Sabi nga nila, bakit wala pang ini-issue na affidavit? Ang totoo dyan, wala pa siyang ini-issue na affidavit pointing to these alleged perpetrators because umiikot siya. Cheryl, umiikot siya and extorting money from those who he says or he threatens to name. That is why Sir Atong Ang is coming forward in his attempt to bring out the truth. Paano nangyari yung extortion? Nagkita ba sila? Nag-usap ba sila? We have evidence. We will show in due course, no, in the case that we are going to file, the exchange of evidence, the exchange of text to attest, to affirm the extortions. At Cheryl, ano naman ang reaksyon ng kampo ni Atong Ang sa pahayag ng DOJ na may kredibilidad si alias Totoy? Jiggy, ayon kay Attorney Kapunan, walang kredibilidad si alias Totoy para gawing state witness. May mga dati na rin daw kaso ng sexual harassment at 3 counts ng murder si alias Totoy pero nakapagpiyansa lang kaya nakalaya. Si alias Totoy din daw ang may direktang access sa mga sabungero, kaya siya ang tunay na salarin daw sa pagkawala ng mga ito. Narito ang pahayag ni Attorney Kapunan. The Department of Justice is taking the wrong lead. If it will listen to this self-styled self-state witness, so hintayin nila. This state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Sa ngayon, tinututukan din ang DOJ at ng PNP Internal Affairs Service ang kaso lalo't may mga idinawit nga na pulis. Hanggang ngayon, wala pang porma sa kanyang mga paratang. Una nang sumalang si Atong Ang sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Sinabi niya noon na posibleng ang mga sa negosyo ang nagdadawit sa kanya sa issue. Sinabi rin niya sa atin at ni Jiggy na handa sila para masolba ang kaso mga nawawalang sabungero. Ang iba pang detalye ng balitang yan, tumutok lamang po kayo sa Frontline Pilipinas mamaya. Yan pong ulat ni Cheryl Cosim, exclusive live mula sa TV5 Media Center. Pumalma ang 4 na security guard ng Manila Arena na dinadawit sa kaso ng missing sa Bungeros. Panawagan nila sa noy boss nila na si alias Totoy, huwag silang idamay. Napilitan lang daw silang sundin ito dahil sa pananakot at pananakit umano sa kanila.
Si Elias Totoy ang lumantad na testigo sa kaso. Binunyag niya na tinapon sa Taal Lake ang bangkay ng mga sabongero. Ang 4 na security guard naman ay kabilang sa 6 na inaresto noong 2023 dahil sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Pansamantala silang nakalaya ng payagang makapagpiyansa pero binawi ito ng Court of Appeals kaya posibleng ipa-aresto ulit sila. Takot po kami dahil pinagbantaan po kami tayo at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Hindi lang po si Elias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami sa mga biktima. Dapat malaman din po yung katotohanan. Hindi pa makakapanumpa sa ngayon ang mga bagong senador bilang senator judges ayon sa tagapagsalita ng impeachment court. Kailangan pa raw hintayong makapaghalal ng bagong Senate President. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, kailan nga kaya sila pwedeng makapanumpa? Gigi, July 29 pa, yung pinakamaagang petsa na pwedeng mag-take ng oath o makapanumpa yung mga bagong halal na senador bilang senator judge ng impeachment court. Yan ay sa gitna ng panawagan ni Senator Risa Hontiveros. So dapat manumpa na sila agad-agad dahil nagsimula na rin naman technically yung 20th Congress nito pang nakaraang Lunes. Pero ang paliwanag dyan ni Attorney Tunggol, mas mainam na makapanumpa yung mga bagong senator judge sa kung sino yung mahahalal na Senate President pagdating ng 20th Congress. Whether si Senate President Escudero pa rin yan, kung marire-elect siya, or iba man, mas mainam daw na siya na lamang dahil hiniiwasan daw nila yung mga legal impediments at pag-question sa otoridad na si Senate President Escudero yung magpasumpa sa mga senator judge kung sakasakali lang naman na maiba yung magiging Senate leader pagdating ng 20th Congress. So tandaan natin, Jiki, kung sino ang Senate President, siya na rin yung presiding officer ng impeachment court. So ang sinasabi ni Atty. Tunggol, mainam na hintayin yung election ng Senate President, whether si Senate President Escudero yan o ibang senador, na siyang magiging presiding officer ng impeachment court sa 20th Congress. Pero linawin din natin na hindi natatapos o hindi powerless si Senate President Escudero ngayon. Siya pa rin ang presiding officer, naniniguro lamang sila na parang walang legal impediments or walang maging issue. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol, ang spokesperson ng impeachment court. Para wala ng legal question, then wag na muna. Hintayin na lang natin yung 20th Congress na maipanganak at mag-convene. Nakalagay sa rules natin, mag-e-elect muna tayo ng Senate President. Okay. So ayaw niyang mangyari yun na ma-question siya. And since wala pa rin naman yung compliance, kahit mag-swear in yung mga judges ngayon, wala rin namang mangyayari kasi wala namang convening pa ng impeachment court. At Mean, anong masasabi ng Senate Impeachment Court sa payag ni Congressman Shell Jokno na patibong ang hiningi ng Senado na certification mula sa 20th Congress na desidido silang ituloy ang impeachment case? Sige, kinontra yan ni Attorney Reginald Tunggol. Itong naging pahayag ni Congressman Shell Jokno, kaugnay dun sa pangalawang certification na hinihingi ng impeachment court. Kasi sinasabi ni Attorney Tunggol, mahalaga yung certification na yan dahil maglalaman yan Gigi ng pahayag mula sa 20th Congress dahil bago na ang komposisyon ng Kamara doon naghahayag yan na pursigido pa rin silang ituloy ang impeachment trial kahit nagsimula yung kaso o yung impeachment case sa 19th Congress. Sabi ni Attorney Tunggol, mahalaga yan para maging transparent yung proseso at hindi na nga mangyari na may mag-question pa rin dyan pag nagsimula yung trial para nga tuloy-tuloy yung trial na yan. Dagdag pa ni Attorney Tunggol, pwede na rin daw isama sa compliance, kumbaga, sa isusumite ng Kamara ay yung sinasabi nilang authorization para sa mga prosecutors. Kasi, Gigi, kailangan nila magbigay ng panibagong authorization dahil bagong composition nga sa kung sino yung mga kongresistang tatayong prosecutors pagdating ng 20th Congress. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol, Gigi. The House may elect whatever they want to do on how to comply with those two processes. Kasi nga yung authority rin ng House Prosecutors ng 19th Congress has already ended when the 19th Congress adjourned. So there needs to be another authorization from the 20th Congress of the new set of House Prosecutors.
Jiggy, dagdag ko lang, sinasabi ng House Prosecution Team ngayon na walang legal na basihan kung saan nanggagaling yung kautusan na yan ng impeachment court na kailangan pa ng ikalawang certification o bago sila mag-convene ulit. Kasi sinasabi ngayon nila Atty. Tonggol, nakadepende yung pag-reconvene ng impeachment court kung makukumpleto ng Kamara yung mga hinihinging requirements sa kanila ng impeachment court simula nung ipabalik yung articles of impeachment sa kanila. So sa ngayon, pag-uusapan daw ng prosecution team, ano yung ihahain nilang motion kaugnay dyan. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mean Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Yorme Isko binalaan ng mga kamote rider sa Maynila. At Wimbledon defending champion Barbora Krejcikova napabilib sa performance ni Pinay tennis star Alex Ayala. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Dinalaan ni Manila Mayor Isko Moreno mga pasaway na motorista sa Maynila. Nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, kumusta ikalawang araw ni Yorme Isko sa pwesto? Jiggy, bukod nga sa problema sa basura, isa pang problema ang sumalubong sa pangalawang araw ni Mayor Isko Moreno bilang alkalde ng Maynila. Yan ay ang mga motorista na kung tawagin nga ay kamote riders. At ayon sa kanya, hindi raw nila sasantuhin ang mga ito. Maaga pa nga lang kanina, naglibot na sa iba't ibang bahagi ng Maynila si Mayor Isko at ang una niyang naabutan ay yung nakabulagta sa kalsada na lalaki sa bahagi ng Legarda Corner, San Rafael. Nabundol kasi ang rider matapos hindi magminor ng isang motorista patungo sa pedestrian lane. Dahil dyan, diretsahang kinausap ni Yorme yung mga riders kung saan nakiusap nga siya na sana naman daw ay sundin nila yung batas trapiko bilang tulong na lang din nila sa pamahalaang lungsod. Mahigpit rin daw na ipatutupad ni Mayor Isko yung curfew sa buong Maynila para yan sa mga menor de edad. Ipapatupad yung curfew na yan, ang oras niyan ay 10 p.m. to 4 a.m. Bukod dyan, binanggit din kanina ni Yorme na mas paigtingin din daw nila yung pagmomonitor o pagbabantay sa kahabaan ng R10 o Mel Lopez Boulevard kung saan nga recently dumadami yung bilang ng mga nakawan pati na rin yung mga aksidente. Pagdating naman sa issue ng basura, ayon kay Yorme, nasa 60% na raw yung nahahakot nila mula doon sa kabuuan ng mga nakatambak sa iba't ibang bahagi. Partikular daw na nalinis na nila yung bahagi ng Carriedo, Blumentritt, pati na rin yung sa R10. Matatandaan nga natin na may 950 million na utang sa tatlong garbage collecting companies yung pamahalaang lungsod noong nakaraang administrasyon. Aabot naman sa mahigit 10 bilyong piso ang bayarin o yung payables na natitira sa pamahalaang lungsod. Bukod dyan, Jiggy, plano rin daw ni Mayor Isko na magsampa ng kaso sa nakaraang administrasyon na sangkot doon sa mismanagement nga daw ng mga pondo ng bayan. Bukod dyan, susulat rin daw sila sa Meta para makuha nila yung authorization doon sa Manila Public Information Office na Facebook page. Yan muna ang latest mula dito sa Manila. Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyu mula sa Maynila. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise? Thank you, Jiggy. Napahanga ni Alex Ayala si Wimbledon defending champion Barbora Krejcikova. Nagkaharap ang dalawa sa first round ng championship kung saan nanalo si Barbora. Kinulat ni Alex ang Czech champion matapos i-dominate ang opening set. Pero nagpakita na ng experience si Barbora sa dalawang sunod na set para ipanalo ang match. Tinawag ni Barbora na next generation si Alex at naniniwala raw siyang magiging maganda pa ang mga susunod na taon para sa Pinay tennis star. Tuloy pa ang Wimbledon journey ni Alex sa doubles tournament kasama ang German na si Eva Liss. Susunod, lalaki na itinakbo ang pambili ng alak, sinaksak ng kanyang kainuman, patay. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Ibinulgar ni alias Totoy ang mga umano'y mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Nilantad na rin niya ang tunay niyang katauhan.
Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Gary De Leon, exclusive. Gary, sino ba itong si alias Totoy at sino mga tinuro niyang mastermind? Alam mo, Jiggy, eksklusibong nagbigay ng payag si alias Totoy. Ibinunyag niya ang totoong katauhan niya at ang mga mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Nagpakilalang siyang si Julie Dondon Patidongan o si alias Totoy. Isa raw siyang head security ng Manila Arena at manager ng AA Cobra Farm sa Santa Cruz, Laguna. Malapit na kaibigan daw siya ni Atong Ang at pinagkakatiwalaan sa operasyon ng farm at sabong. Nagdesisyon daw siya magpakilala para patunayan na hindi gawa-gawa ang kanyang kwento. At 3 mastermind ang kanyang kinilala mula sa World Pit Master, isa raw Game Master, isang engineer, at isa ang may-ari ng WPC na si Atong Ang. Narito ang kanyang eksklusibong payag. Paano ko nasabi sa sila dahil ako ang pinagkatiwalaan nila at ako isa sa malapit sa pamilya ni Mr. Ang na at isa akong farm manager sa lahat ng kanyang farm. At Gary, anong reaksyon ni alias Totoy sa isasampang reklamo bukas ni Atong Ang laban sa kanya? Sabi ni alias Totoy, handa niya raw itong sagutin at pinasisinungalingan niya yung 300 million na hinihingi daw niya kay Atong Ang. Katunayan daw ay pinababack out siya ni Atong at ino-ofera ng 500 million o kalahating bilyon para lamang umatras pero nagpatuloy pa rin siya. Jiggy. At anong masasabi ni alias Totoy sa panawagan ng 4 na security guard ng Manila Arena na wag silang idamay? Sabi nga ni alias Totoy o si Patidongan ay yung mga security guard ay inutusan lang din daw ni Atong Ang at para ituro siya na mastermind. Pero sagot ng kampo ni Atong Ang, sa korte na lang sila magkita at magpaliwanag si Patidongan. Jiggy. Yan pong ulat ni Gary De Leon, exclusive, live mula sa Mandaluyong. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa barangay South Daang Hari sa Taguig City. Base sa investigasyon, gulangan umano sa pagbili ng alak ang dahilan. Itinakbo raw kasi ng sospek ang perang pang-inom sana nila ng biktima. Tinutugis na ng mga otoridad ang sospek. Pinagbabaril ng riding in tandem ang isang babae sa loob ng kanyang sasakyan sa barangay 169 sa Caloocan City. Patay ang biktima na napag-alamang executive sa isang truck builder company. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakinlanlan ng mga salarin at motibo sa krimen. Natunto na mga pulis ang lalaking sospek sa pagpatay sa isang masahista sa Bulacan. Nagtago ito sa Batangas. Base sa investigasyon, nagtalo ang dalawa dahil hindi pumayag na magbigay na extra service ang biktima. Dito na siya pinatay ng sospek at inilibing sa bakanting lote. Inamin naman ng sospek ang krimen at mahaharap siya sa reklamong murder. Sa kulungan ng bagsak ng isang 46 anyos na tatay matapos gasahin ng menor de edad niyang anak sa Palo, Leyte. Kwento ng biktima sa mga otoridad, natutulog na umano siya nang bigla siyang tabihan ng lasing niyang ama at halayin. Napag-alaman namang ilang beses na pala itong ginawa ng ama sa kanyang anak. Mahaharap ang sospek sa reklamong rape. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa barangay South Daang Hari sa Taguig City. Base sa investigasyon, gulangan umano sa pagbili ng alak ang dahilan. Itinakbo raw kasi ng sospek ang perang pang-inom sana nila ng biktima. Tinutugis na ng mga otoridad ang sospek. Pinagbabaril ng riding in tandem ang isang babae sa loob ng kanyang sasakyan sa barangay 169 sa Caloocan City. Patay ang biktima na napag-alamang executive sa isang truck builder company. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakinlanlan ng mga salarin at motibo sa krimen. Natunto na mga pulis ang lalaking sospek sa pagpatay sa isang masahista sa Bulacan. Nagtago ito sa Batangas. Base sa investigasyon, nagtalo ang dalawa dahil hindi pumayag na magbigay na extra service ang biktima. Dito na siya pinatay ng sospek at inilibing sa bakanting lote. Inamin naman ng sospek ang krimen at mahaharap siya sa reklamong murder. Sa kulungan ng bagsak ng isang 46 anyos na tatay matapos gasahin ng menor de edad niyang anak sa Palo, Leyte. Kwento ng biktima sa mga otoridad, natutulog na umano siya nang bigla siyang tabihan ng lasing niyang ama at halayin. Napag-alaman namang ilang beses na pala itong ginawa ng ama sa kanyang anak. Mahaharap ang sospek sa reklamong rape. Gary De Leon, News 5.
Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat,